Nehemiah 3:1-32. I will read the first 5 verses. Verse 1, Then Eliashib, the high priest, rose up with his brethren, the priests, and built the sheep gate. They consecrated it and hung its doors. They built as far as the Tower of the 100 and consecrated it. Then as far as the Tower of Hananel. Next to Eliashib, the men of Jericho built. And next to them, Sakur, the son of Imri, built. Also the sons of Hasaneah built the fish gate. They laid its beams and hung its doors with its bolts and bars. And next to them, Merimoth, the son of Urijah, the son of Koz, made repairs. Next to them, Meshulam, the son of Berechiah, the son of Meshezabel, made repairs. Next to them, Zadok, the son of Baana, made repairs. Verse 5, next to them, the Tekoites made repairs, but their nobles did not put their shoulders to the work of their Lord. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my Redeemer. Amen. God's people, God's project. Kaya muli po tayong magbalik-aral, mga kapatid, para hindi natin makalimutan. Gusto kong palaging naiko-connecta kung saan tayo nanggagaling at natapos na at kung saan tayo patungo. So muli, pumunta po si Nehemiah sa Jerusalem, bunga ng matinding burden at malasakit na kanyang naramdaman. Matapos niyang mabalitaan na kahit matagal na ang panahong lumipas, ay nanatiling sira ang mga pader ng lungsod. Matapos ito, pinuntahan niya ang kanyang mga kababayan at sinabi niya sa kanila, Come, let us build the wall of Jerusalem that we may no longer be a reproach. Now, sa biyaya po at mga kawaan ng ating Panginoong Diyos, sumunod at positibong tumugon ang buong bayan. At sa matapang po na pamumuno ni Nehemiah, sa kabila ng matitinding opposition, ay pinatatag nila ang kanilang loob. Kaya't buong pag-asa nilang naipahayag, the God of heaven Himself will prosper us. Therefore, we, His servants, will arise and build. Yung pag-asa nila, yung determination nila, yung resolve nila na maglingkod sa Panginoong Diyos ay nakaugat, nakaangkla sa paniniwalang tapat ang Diyos nila at makapangyarihan at may magagawa ang Diyos nila. Again, the God of heaven Himself will prosper us. Therefore, we, His servants, will arise and build. Well, that in a nutshell is what we've seen so far in Nehemiah chapters 1 and 2. Now, Nehemiah chapter 3 might seem like one of those chapters you just want to skip. And that's totally understandable. After all, this chapter can feel like a long list of names and construction assignments. It's easy to skim over and think, what's the point? Parang pwede na itong lagpasan na. Parang pwede na itong baliwalain. Kasi parang mahabang listahan lang siya ng mga pangalan. But brothers and sisters, if you look closely,
There's something meaningful in all those details. First, we see that rebuilding the wall began with the example of the high priest as shown in verse 1. Then Eliashib, the high priest, rose up with his brethren, the priests, and built the sheep gate. They consecrated it and hung its doors. They built as far as the Tower of the 100 and consecrated it, then as far as the Tower of Hananel. Brothers and sisters, the spiritual leaders were the first to step up and lead the way. The high priest and his fellow priests rose up and got the work started under Nehemiah's leadership. And this is also my prayer for us, that the elders, that our deacons, the discipleship leaders, and for that matter, the fathers of each SGBC household would also take the lead. That they would take the lead in evangelism, in reaching out, in faithful and generous giving, in following up, and visiting the sick and brethren in need, in discipleship, and yes, and more importantly, in worship. Brothers and sisters, we are called to do more than just talk. What's the point of being concerned? What's the point of being broken? What's the point of fasting and praying? What's the use of inspecting the ruins or urging others to work if you're not going to build? Ano sa palagay ninyo ang nangyari kung sa halip po na magtayo sila, walang katapusang nagmi-meeting lang sila? May mga panahong binabatikos pa marahil ang mungkahin ni Nehemiah. Mga kapatid, may malaki pong pagkakaiba sa panay lamang salita sa talagang gumagawa. Sabi nga natin, talk is cheap. Amen? It's just paying lip service to the idea, so to speak. Many are quick to say, let us rise up and build, yet they sit still and do nada, zero, nothing. Siguro po, may isang bagay na dapat maging napakalinaw sa atin sa puntong ito. Kung talagang klaro sa iyo na anuman ang iyong ginagawa ay para talaga sa Panginoon. Kung gayon una sa lahat, sa Kanya kahihingi ng kakayahan. Sa Kanya kahihingi ng katalinuhan upang magawa ng marapat at may buong husay kung ano man ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Pangalawa, hindi ka rin magiging labis na sensitibo sa sasabihin. Maging sa reaksyon o kawalan ng reaksyon ng iba. Hindi ka magpapatumpik-tumpik dahil lamang sa marahil iniisip mo na wala namang nakaka-appreciate ng mga gawain mo. After all, ginagawa mo ito upang bigyan lugod ang Panginoon, di po ba? Ginagawa mo ito hindi para bigyan lugod lamang ang kapwa-tao mo. So magpatuloy ka. May nakakakita man o wala. May pumupuri man sa iyo o wala. Now notice also in verse 1 that the first section of the wall to be rebuilt and dedicated by the high priest and his companions was the sheep gate. Now this gate was where sacrificial lambs were brought into Jerusalem, specifically for temple offerings. Isa po itong powerful na image ng atonement.
at ng worship doon sa Old Testament. Pagdating po sa New Testament, si Jesus ay pinapakilalang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John 1:29. Si Jesus ay pumasok din po sa Jerusalem marahil sa parehong gate upang ialay ang kanyang sarili para sa mga kasalanan. Sa John 10:7, sinabi niya, ako ang pintuan ng mga tupa. Hindi lamang siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Siya rin ang pintuan ng mga tupa. Kaya hindi lamang po siya ang ultimate sacrifice. Siya rin po ang nag-iisa. Siya rin po ang natatanging daan tungo sa kaligtasan, tungo sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Sa madaling sabi, solus Christus. Christ alone. Nakikilala mo na ba siya? Natangi mong pag-asa sa iyong kaligtasan. Meron ka na bang personal na kaugnayan sa Kanya? Now, the priority given to rebuilding the sheep gate, brothers and sisters, also underscores, also highlights another key biblical truth. And what's the truth? Worship must come first in life. Amen? Worship must come first. Yun ang unang ginawa. Sa dami ng gates na dapat na gawin, ang unang-unang ginawa ng mga priests ay ang sheep gate. Worship must come first in life and in rebuilding. Before we restore anything political, anything economic or social, our spiritual foundation must be set. True revival, brothers and sisters, begins at the altar, not in the marketplace. And that's precisely John MacArthur's emphasis in his book, Worship, the Ultimate Priority. He teaches that worship is not merely a part of life. It is life. Worship is life. Or as he puts it, it is not an addendum to life. It is at its life's core. Again, worship is not an addendum to life. It is at life's core. Ang tunay na pagsamba, mga kapatid, ay hindi dagdag lamang. Ang tunay na pagsamba ay hindi palamuti lamang sa buhay. Ito ang pinakapuso, ito ang pinakasentro ng ating buhay. Dito dapat umiikot ang ating buhay at ang buhay ng ating buong pamilya. At ng buong community, simbahan. Kung paano ang tunay ding paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang kalikasan nito, ay dapat pong nagsisimula sa trono ng kanyang biyaya. Hindi sa paggawa ng mga plano nagsisimula ang paglilingkod. Hindi sa pagdedetermina o pagtukoy kung saan tayo magaling. Lahat nagsisimula. Bago tayo magsimula ng anumang gawain, lahat nagsisimula sa trono ng biyaya. Bakit? Dahil doon tayo pwedeng magkamit ng awa. Dama mo. Magbibigo ang lahat. Ano man ito? Magsisimula ka ng isang business. Magsisimula ka ng isang pamilya. Papasok ka sa isang relationship. Ano man ito? Saan nagsisimula lahat? Sa trono ng kanyang biyaya. Dahil alam mo sa sarili mo,
kulang ang iyong galing. Kapos ang iyong talino. Sana alam natin yon. Sana hindi tayo nabubulagan ng kayabangan. Na parang iniisip natin, wala na akong kailangang iba. Kaya ko sa sarili ko. Nawa hindi gayon. Bukod dito, kung babasahin ninyo ang chapter na ito, makikita ninyong paikot po ang daloy ng gawain. Mula sa nagsimula, sheep gate. Kumakatawan sa prioridad ng pagsamba sa Diyos. Kumakatawan sa prioridad ng kaugnayan sa Diyos. Tapos paikot. Paikot sa buong lungsod ang pader. Ang wall. At alam nyo kung saan babalik? Sa sheep gate. Doon matatapos. Amen, Brother Ray. Nakita. Praise be to God. Sa akin pong pagtansya, sa aking pag-unawa, tila ang binibigyan din dito ay ang katotohanan ng ang buhay ay dapat umiikot at sumisentro sa layunin ng pagbibigay at pagbabalik ng kaluwalhatian sa Diyos na siya lamang karapat-dapat sa lahat ng papuri. Ibabalik mo ang lahat ng trono ng pagkatagumpay sa kanyang paanan. Ikaw, thou art worthy, thou art worthy. Siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri. Ang buhay, mga kapatid, ay hindi tungkol sa atin. Ito po ay tungkol sa Diyos. Gaya nga muli ng sinabi ni John MacArthur, isinaling ko sa wikang Filipino, ang pagsamba ay ang pagmamahal sa Diyos. Mula sa parehong libro, Worship the Ultimate Priority. Ang pagsamba ay ang pagmamahal sa Diyos. Ang pagsamba ay ang pagbibigay galang sa Diyos. Ang pagsamba ay ang pagkilala kung sino ang Diyos. Ang siya'y pupurihin, ang siya'y sundin, at ipahayag bilang paraan ng pamumuhay. Kahit saan tignan ng Kristiyano, isa lang ay sinisigaw, parang merong malaking public address system. Diyos ang mahalaga, Diyos ang dakila, kahit saan mo sa tignan. Yan ang ideal, mga kapatid, na dapat nagiging patotoo ng bawat isa sa atin. At kung hindi gayon, nabibigo tayo at miserable tayong nabibigo. O gayon din po, ang tunay na pagsunod ay nag-uugat sa diwa ng pagsamba. Hindi sa pagmamataas. Ang mga saserdote, ang nanguna, hindi sila nag-atubiling makibahagi sa gawain. Sila una eh. Kumbaga, they were not too proud to get their hands dirty. Kung pastor ako, magliligpit ako at magmamap. Pakialam? Sa Diyos ko ginagawa ito. Amen. Professional ako sa simbahan, tagalikom ako ng offering. Ano problema? Sa Diyos ito ginagawa. Tanggalin ang kayabangan sa katawan. Para sa atin, ang pagsamba, hindi lang kung ano ang kinakanta natin. Inuuri po ba natin yung mga kinakanta natin? Pag yun ang pagbabatayan, talagang lahat bigay para sa Diyos sa kanta. Kung ang pagbabatayan yung liriko ng kanta. Pero muli kong uulitin. Ang pagsamba, hindi lang yung kung ano kinakanta natin. Ito ay ang buong buhay natin na iniaalay natin ng buo para sa Diyos. Romans 12:1 and 2.
Now in verses 3 to 12, we see that people from all walks of life, goldsmiths, merchants, business people, perfume makers, rulers, men and women joined the work. Almost everyone participated. Although in verse 5, we also see that even back then, there were some who refused to take part. Pero napansin po ba ninyo yun? Ano po bang halimbawa ng gumagawa ng pabango? Ang perfume maker sa construction work. At si Nehemiah po mismo, yung mismo kanilang leader, hindi pa isa po siyang cupbearer. Dito po, mga kapatid, malinaw ang mensahe eh. Lalo na pagdating sa redemptive work, lalo na pagdating sa kingdom work of our Lord. Hindi ang kakayahan mo ang tunay at ultimate na mahalaga, kundi ang iyong kahandaang maglingkod para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? As I often say, along with God's calling comes His enablement. Tiyak yun. Dahil karanasan ko yun. Hindi po ako people person by nature. Lagi ko sinasabi, sumasakit ang pangako pagka tumatagal na ng mga 30 minutes ang kwentuhan. Tapos nilagay ako ng Diyos sa isang klase ng ministeryong kailangan kong makipag-usap sa tao. Sino ba ang nagbibigay ng kakayahan? Siya rin. Siya rin. Again, along with God's calling comes His enablement. So whether you're a perfume maker, a business person, a mother, or a teacher, God is not looking for professionals. He's not looking for experts with perfect credentials. He's looking for hearts that say, "Here am I, Lord, use me." Because what matters most is not our resume, but our readiness and our willingness to serve. For God delights in using ordinary people. Amen? Now, throughout this passage, the phrases "next to him" and "next to them" appear 23 times, highlighting how various people work side by side. Magkakaiba man ang mga tungkulin, iisa lamang ang kanilang layunin. At dahil dyan, sama-sama silang gumagawa sa iba't ibang bahagi ng wall at gates ng Jerusalem. Gayon din po sa atin, mga kapatid. Hindi tayo naglilingkod, hindi tayo sumasamba, hindi tayo namumuhay bilang mananampalataya ng mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa. Ephesians 4, beginning verse 14, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, but is speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies. Every joint supplies. Lahat may papel. Lahat may pwedeng i-contribute. Lahat ay mahalaga. By what every joint supplies according to the effective working by which every part does its share. Causes. Pag nangyari yon, it causes growth of the body for the edifying of itself
in love. Amen? Hindi na sarili mo lang ang priority. Mapapagod ako eh. Makakaltasan ako eh. Magugulo ang kalendaryo ko, ang schedule ko eh. Hindi na po. Hindi na po. Sapagkat ang pag-ibig na ibinuhos na masagana ng Panginoon sa puso na atin ay unconditional na klase ng pag-ibig. Now, interestingly, in verse 13, the builders of the valley gate did not just repair their assigned portion. They extended their work by about 1,500 feet. It says, I'm reading from the NLT, which is almost similar to the NIV version. Nehemiah 3:13, the valley gate was repaired by the people from Zanoah, led by Hanun. They set up its doors and installed its bolts and bars. They also repaired the wall all the way to the dung gate. Now, this is similar to what we see in verse 11, where it says, Malkijah, son of Harim, and Hashub, son of Pahat Moab, repaired another section, as well as the tower of the ovens. Brothers and sisters, the same pattern appears in other verses too, like verses 19 to 21. Now, this shows that some people went above and beyond. Hindi sinusukat, hindi tinatakal. Sobra na ako sa oras. Baka lumagpas ako sa langit. They went above and beyond. What's expected of them? You see. They did not stop at completing their assigned tasks. They took on extra work. They repaired other parts. Or they helped others finish theirs. They probably step in where others, like the novels of Tekoa, remember verse 5, chose not to help. They did not waste time dwelling on those who refused to work. Hindi sila natinag. Tuloy-tuloy lang sila sa gawain, nakatutok at masigasig. Hindi na sila nag-aaksaya pa ng oras sa mga ayaw tumulong. Diyan na kayo. Kung ayaw nyo, wag. Magpapatuloy kami. Nabukod pa po sa mga ito, maraming beses din po nating mababasa na sila'y gumawa malapit sa kanilang tahanan. Mababasa natin yan sa verses 10, 17, 21, 23, 24, 28, 29, 30, etc. Na para po bagang ang ipinahihiwatig sa atin, hindi aksidente, hindi nagkataon lamang ang ating poder o ang ating kalagayan sa buhay. The other day, I think it was last Monday, nagpunta ako kay Dr. Ejoy dahil nagka-problema yung isa kong pasta. Kung wala tayong isang napakapait na dentista, na habang may ginagawa sa ngipin mo, tumutugtog ang mga makalangit na awit na para bagang halos sabihin, gaya ka na? And I appreciate her. And I appreciate each and every one of you, brethren. Hindi lahat pastor. Hindi lahat guro. Kailangan natin ang isa't isa at salamat sa Diyos sa pagkakaiba-iba natin. Itinalaga po tayo ng Diyos sa lugar, sa sitwasyon na nais niyang doon tayo makapaglingkod sa Kanya.
Alam niyo doon sa John 15:16, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain." Alam po ba ninyo yung salitang appointed rito ay nangangahulugang sinadya niyang ilagay sila sa tamang lugar? Eksakto kung saan niya nais silang naroroon? Ang tanong na lamang, pagdating po ba sa atin, nagagampanan ba natin ang layunin ng kanyang pagkakalikha at pagkakaligtas sa atin? Natanong na po ba natin, ano ang koneksyon ng kinaroroonan ko ngayon ng mga kakayahang meron ako sa kaharian ng Diyos? Naitanong na po ba natin, paano ko magagamit ang lahat ng papapalang ito na ibinigay sa akin ng Diyos, ang lahat ng karunungang ito na ibinigay sa akin ng Diyos para sa kagagawain ng kaharian ng Diyos? Sapagkat lahat, mga kapatid, nakakonekta sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Amen? Now as we look at Nehemiah 3, brothers and sisters, we don't just see a wall being built. We see a dedicated people, chosen and appointed by God, who are willing to be used by the Lord. Once again, God did not require experts with impressive credentials. He called ordinary individuals to a holy task. Why? Bakit kaya? Well, because success in God's work has never depended on human ability, but solely on God, and always on His enabling grace. Gayon din naman tayo, ang bayan ng Diyos sa Bagong Tipan, pinagbuklod po tayo ng Kanyang biyaya sa pamamagitan po ni Jesucristo. Siya po ang ating pundasyon. Siya po ang ating saligan. Kaya tayo'y kumilos. Hindi upang magtayo ng sarili nating kaharian, kundi upang aktibong makibahagi at may buong galak na makibahagi sa gawain ng pag-abante ng Kanyang kaharian. Hindi po para sa papuri at pagkilala ng kapwa nating tao, kundi para sa kaluwalhatian ng ating karapat-dapat na Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat sa dulo po, hindi lang ito tungkol sa pagtatayo ng pader. Hindi po yun. Ultimately, ang gustong mensaheng makuha natin. Kundi ito po'y tungkol sa isang sinserong pagsamba. Ano man yung ginagawa mo, ikaw naging tagapagluto, o doon, sumalamin ang iyong sinserong pagsamba. Muli sa dulo, hindi lang ito tungkol sa pagtatayo ng pader, ito po ay tungkol sa isang sinserong pagsamba na siyang pangunahing dahilan kung bakit tayo umiiral, kumikilos, humihinga, at mayroon ang ating buong pagkatao. Amen.